kung bakit na tayo pinili, kung bakit. Naniniwala po ba tayo pinili tayo ng Panginoon? Naniniwala po ba tayo tinawag tayo ng Panginoon? Hindi aksidente na na-born again ka, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Merong plano, may layunin ng Diyos sa ating buhay. At isa sa plano at layunin ng Diyos sa buhay po natin, tayo po ay gamitin niya upang maging pagpapala sa marami. Gusto ni Lord maging pagpapala ang buhay natin. Gusto ni Lord na maging kapaki-pakinabang ang ating mga buhay. Amen? Basahin po natin. Ezekiel chapter 3, verse 16. Ang sabi po dito, pagkaraan ng 7 araw, sinabi ni Yahweh, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Ang nagsasalita po dito ay ang Diyos. Kausap niya po si Prophet Ezekiel. Okay? Tuloy natin. Ano bang sabihin ko sa iyo'y sasabihin mo sa kanila bilang babala? Maaaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihan, lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. 19. Ang sabi ko sa verse natin, ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talikdan ang kanilang kasamaan matapos mo silang babalaan. 20. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawala ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo siya pinaalalahanan, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit, kapag pinayuhan mo siyang lumayo sa kasamaan at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan. Pagpalain po ang pagkabasa ng buhay at mapagpalang salita po ng Diyos. Ang background po nito, ang mga Israelita po ay patuloy po na namumuhay sa kasalanan. Patuloy silang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi na nila ginagalang ang araw ng pamamahinga. Hello? Maunahan lang po natin yung tinatawag na background. Ang kanila pong pamumuhay ay taliwas na po sa salita ng Panginoon o sa kalooban ng Panginoon. Malinaw po ba? Ito pong tatlong bagay na ito ang tinatawag na pagkakasala ng mga Israelita sa panahon pong ito. Ano po yung una nilang pagkakasala? Sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Noong una, sila ay sumasamba sa tunay at buhay ng Diyos kay Yahweh. Amen? Dumating yung panahon, mas pinili nilang sumamba sa Diyos-Diyosan, lumayo sa Panginoon at magpakasama. Pangalawa, hindi na nila ginagalan ang araw ng pamahinga. Hindi na sila pupunta sa templo para sumamba. Ang ginagawa na lamang po nila, sila po ay nagiging abala sa mga bagay-bagay sa mundo. Hindi na nila binibigyan ng importansya ang mga bagay spiritual. Nakakaintindihan po ba tayo? Pangatlo po, yung kanila pong pamumuhay ay meron ng tinatawag na contradiction sa salita ng Panginoon. Hindi na nila sinusunod yung tinatawag po na salita ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil mahal ng Diyos ang bayang Israel, kinausap niya si Propeta Ezekiel. Okay? Ano sabi sa may verse 16? Pagkaraan ng 7 araw, sinabi ni Yahweh. Nakita niyo po, dapat maunawaan po natin mga kapatid, ang unang-unang accountable sa buhay po ng mga tao ang Diyos. Okay? Siya ang unang-unang may pananagutan sa ating pong mga buhay. Bakit? Ang sabi ng Genesis, nilikha tayo ng Diyos at tungkulin tayo ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang kanyang mga nilikha na nasa kamay niya, hindi mananakaw, maaagaw ng kaaway. Bakit? Tayo ay bayang pinili ng Diyos, tayo ay pinili ng Panginoon, tayo ay mga anak ng Panginoon. Amen? Kaya dapat po nating maintindihan, ang unang-unang accountable sa buhay ng mga Israelita, sa buhay po natin ay ang Panginoon. Nagsimula ito sa tinatawag na Genesis. Mula first day hanggang tinatawag na 6th day, ang ginawa ni Lord, pinrovide niya lahat ng needs ng tao. Tama po ba? Lahat provided. Wala nang pangangailangan ng tao. Pagdating ng tinatawag na ika-7 araw, anong ginawa ng Diyos? Nagpahinga. Amen? Kasama niya ang taong nagpahinga. Anong ibig sabihin po nun?
Dahil ang Diyos ay responsible at accountable sa kanyang mga nilikha. Hindi niya nilikha ang Diyos para pabayaan. Hindi niya nilikha ang Diyos para gutumin. Nakakaitindihan mo ba tayo? Hindi niya nilikha ang Diyos para magkaroon ng sakit karamdaman. Bago likhain ang tao, lahat provided na, sabi sa Genesis. Amen? Nung ika-6 na araw, nilikha ang babae at ang lalaki. Tama po? Pagdating ng ika-7, anong ginawa ng Diyos? Nagpahinga. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, napakahalaga ng rest. Kung sa physical, mahalaga ang pagpapahinga, lalong-lalo na pagdating sa spiritual. Amen? Kaya ang ika-7 araw, ginagalang natin, sinusunod natin na may katapatan, una dahil utos ko ng Diyos. Ginagawa natin dahil ito'y tanda ng ating pag-ibig sa Panginoon. At napakaraming benepisyo kapag tayo po ay sumusunod sa utos ng Panginoon. Una, tayo po ay nakakaranas ng tinatawag na spiritual refreshment. Nare-refresh yung tinatawag na buhay spiritual natin. Bakit? Ang katotohanan, ang buong isang linggo ay nakakapagod. Amen? Ang ating isip, punong-puno ng mga alalahanin. Amen? Ang ating mga pangangatawan, pagod sa trabaho, pagod sa mga responsibilidad sa buhay. Kaya sabi ni Lord, ika-7th day, you need to rest. Bakit kailangan mag-rest? Para pagdating ng unang araw, mas lalo tayong maging productive. Mas lalo tayong maging effective sa bawat responsibility na pinagagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya po yung taong walang pahinga, yung taong hindi marunong mag-rest sa presensya ng Panginoon, hindi po siya lalong magiging productive, hindi siya magiging effective. Amen? Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Halimbawa, ang sasakyan, walang pahinga yan. Talagang araw-araw gamit. O motor, araw-araw gamit. Ano pwedeng mangyari? Ano po yun? Sumagot po. Ano pwedeng mangyari? Masisira ang sasakyan, masisira ang motor. Amen? Kung ang makina nasisira, tayo ba? Makina ba tayo? That's why we need rest. Kaya sabi ni Lord sa Matthew, come and I will give you rest. Kasi dinisenyo sa atin ni Lord na talagang magpahinga. Amen? Pero yung pahinga na tinutukoy ng Bible, hindi yung matulog at kumain pagkatapos matulog. Pag sinabing rest, tayo po ay mamamahinga sa presensya ng Diyos sa pamagitan po ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Amen? Sa pamagitan ng pagsamba. At sa pamagitan po nung tayo po ay nare-refresh. Tayo nakakatanggap ng panibagong sigla. Tayo ay nakakatanggap ng panibagong lakas. Saan nanggagaling yun? Sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Na dumarating at ipinapaunawa po sa ating buhay. Kaya pag ang salita ng Diyos dumating sa buhay po natin, ang dapat maging thinking natin, pinadala ng Diyos sa atin yun. Hindi kay pastor. Kami mga pastor, minsahero lamang. Amen? Si Lord ang nagsasalita sa atin. Kaya i-take po natin ang salita ng Panginoon na siyang nagsasalita sa atin. Amen po ba? Upang ano po, ang ating spiritual ay makaranas po ng pagpapanibagong lakas, pagpapanibagong sigla. Amen? Ang daming alalahanin sa buhay. Pero pag ang pangako ng Diyos dumating sa buhay natin, na unawaan natin yung pangako ng Diyos, na di niya tayo iiwan, di niya tayo pabayaan, nakakatanggap tayo ng kapayapaan. Amen? Pagkakatiwala natin, Lord, ano man po ang alalahanin, accountable ka sa buhay po namin. May pananagutan ka sa aming mga buhay. Amen? From the beginning, pinakita ng Diyos na siya ay napaka-responsableng Diyos. Accountable sa kanyang mga nilikha, especially sa tao. Amen? Isipin niyo po yun, pagkatapos magtrabaho ng Diyos ng ika-6 na araw, may dapat pa bang trabahuin ng tao? May dapat pa bang isipin si Adan at si Eva para sa kanilang pangangailangan? Wala na. Amen? Bakit? Ang Diyos nag-provide na ng lahat. Napaka-responsible, napaka-accountable ng sa kanyang mga nilikha. Bakit ginagawa ng Diyos to? Dahil kapag may relasyon ka sa isang tao, ibabalyo mo. Ang Diyos, siya ang unang-unang may ugnayan at may relasyon sa atin. Dahil tayo ay galing sa Diyos. At kung tayo ay galing sa Diyos, napakahalaga mo sa Diyos. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Kabila naman. Sabi mo ulit, mahalaga ka sa Diyos. Agree po ba tayo dyan na mahalaga tayo sa Panginoon? Ano sabi ng Romans 8? Kung ang kanyang kaisang-isang anak nagawa niyang ibigay para sa inyo, gaano pa ang inyong pangangailangan? Amen? At sa sobrang
halaga natin sa Panginoon, sa sobrang pagmamahal ng Diyos, sabi ng Romans 5 verse 8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay ang kanyang anak na si Kristo. Amen? Kaya tayo po na mga anak ng Diyos, mahalaga tayo sa Diyos. Agree po ba tayo dyan? Mahal tayo ng Panginoon, at lalo tigit, galing tayo sa Kanya, kaya po siya ang unang-unang accountable sa buhay po natin. Siya yung unang-unang in charge sa buhay po natin. Siya ang mag-iingat sa atin, siya ang sasama sa atin, siya ang magpapala sa ating mga buhay. Kaya ang ginawa ng Diyos, kay Ezekiel kinausap siya. Sabi ng Diyos kay Ezekiel, tao, gagawin kitang bantay. Amen? Parang sa panahon natin ngayon, security guard. Kung meron dapat ingatan, example sa loob ng iglesia, o bangko na lang, lagi merong guard. Bakit? Meron silang pinoprotektahan, meron silang iniingatan. Tama po ba? Dahil pag walang magbabantay, walang guard, maraming magnanakaw. Yung nasa loob na mahalagang bagay, anytime pwedeng nakawin yun. Tama po ba? And same with us. Kung bakit ang Diyos nagpapadala ng mga mensahero, dahil mahalaga ka sa Diyos, ayaw ng Diyos na manakaw ang kanyang mga anak. Ayaw ng Diyos na masira yung buhay ng kanyang mga anak. Kaya nagpapadala siya ng bantay para babalaan, para pagsabihan yung mga mahalaga sa Diyos. Yung mga mahal ng Diyos. Sino ba yung mga mahal ng Diyos at mahalaga sa Diyos? Mga anak niya. Tayo ba yung mga anak ng Diyos? John 1:12. Ikaw ay naging anak ng Diyos simula nang sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Kaya dapat ang maging thinking po natin, ako ay mahal ng Diyos, ako ay mahalaga sa Diyos. Ayaw ng Diyos na patuloy akong pagnakawan ng dyablo. Ayaw ng Diyos na sirain ng dyablo ang aking buhay. Hello? Ayaw ng Diyos na guluhin yung buhay ko. Kaya nagpapadala siya ng bantay. Hello? Nagpapadala siya ng bantay. At itong mga bantay na to, sila ang may responsibilidad, accountable, na dapat sabihin yung dapat mong malaman. Kaya tatlong bagay dapat natin maunawaan sa umaga pong ito. Number 1, relationship. Number 2, plans. And number 3, destiny. Ito po yung dakilang layunin ng Diyos sa kanyang mga anak sa buhay po nating lahat. Ang Diyos ang nagtatag ng malalim na ugnayan pag pinag-uusapan po ang relationship. Are you listening? Kagahapon nagkasal ako, pinapaunawa ko, dapat ang sentro ng relationship ang Diyos. Bakit? Pag dalawang tao lang ang nagmamahalan, parehong may kahinaan yan. Agree po ba kayo doon? Pag tinignan mo ang kahinaan ng isang tao, pwede ka ma-disappoint, ma-discourage. Hanggang dumating yung point, iwalayan ko na sa puti. Bakit? Ang pag-ibig nagbabago. Agree ba kayo dyan? Lalo pag-ibig ng tao, ha? Pero pag-ibig ng Diyos, di natin pwede questionin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, unconditional lang. Amen? Hindi nagbabago yun. Nagbabago ang pag-ibig ng tao, nababawasan yung pag-ibig ng tao, nawawala ang pag-ibig ng tao. Are you listening? Pero kapag si Jesus ang sentro ng relationship, kahit anong mangyari sa both side, makakapanatili sila nagmamahalan. Bakit? Pag nauubusan ng pag-ibig ang lalaki, kanino hihingi? Sa Panginoon. Amen? Pag nauubusan ng pagpapasensya, kanino hihingi? Sa Panginoon. Are you listening? Kaya mahalaga maunawaan natin, kapag may relasyon tayo sa Diyos, natural lang na pagsabihan tayo ng Diyos. Amen? Kapag may relasyon ka sa isang tao, natural lang na i-correct ka, na i-review ka. Natural lang na turuan ka. Hindi yung bida-bida. Natural na ginagawa ng mga tao na nagmamahal sa iyo yun. Example, tatay ka o nanay ka. Alam mo na yung anak mo mapapahamak, wala ka bang gagawin? Sagot po. Wala ka bang gagawin? May gagawin kang hakbang. Maaaring pagsabihan mo, maaaring ituro mo kung anong dapat niyang gawin, maaaring i-guide mo siya, ganito dapat anak ang gagawin mo. Amen? Bakit mo gagawin yun? Number 1, mahal mo. Pangalawa, may relationship ka sa kanya. Pero pag wala kang relationship sa ibang tao, kahit alam mo na mapapahamak yung buhay nila, lahat ay pakialam. Tama po ba? Bakit? Wala tayong relasyon sa kanila.
Ang tanong, yung kapitbahay mo, wala kang relasyon sa kanila, kaya mo ba silang pagsabihan sa mga kalokohang ginagawa nila? Sagot po. Baka sabihin na, aba, bida-bida pong kapitbahay ko Ikaw nangingialam, buhay namin to. Pero pag may relationship ka sa isang tao, pag pinagsabihan mo, ma-appreciate pa nila yun. Nagmamahal talaga sa amin si sister, si pastor. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya pag may relasyon sa iyo ang isang tao, natural lang na pagsabihan ka. Ang Diyos, may relasyon sa atin, anak niya tayo. Kaya gagamit siya ng lingkod niya, ng mga anak niya, para tayo ay pagsabihan. Para tayo ay turuan. Para tayo ay igay. Bakit? Ayaw ng Diyos na mangyari yung plano ng dyablo sa buhay natin. Ano ba yung plano ng dyablo sa buhay natin? Pag nakawan tayo, sirain ang buhay natin, guluhin ang buhay natin. Kaya merong bantay. Amen? Upang ano, yung mga mahalaga sa Diyos, yung mga mahal ng Diyos, hindi masalanta, hindi manakaw, makuha ng dyablo. Are you listening? Kaya dapat natin bigyan ng importansya yung word na accountability. Dahil yung mga tao may accountable sa'yo, padala ng Diyos sa'yo yun. Mahal ka ng Diyos, kaya sila pinadala sa'yo. Amen? At ito po ang nakakalungkot. Sa isang libro na nabasa ko, ang sabi niya, ang isang tao na walang tumatayong accountable sa'yo, sila po yung mga taong kahabag-habag, kaawa-awa. Kasi ang katotohanan, mga kapatid, hindi natin kayang ilid ang sarili natin na tayo lang. Ang tao ay natural na laging naliligaw. Kaya nga meron tayong pastor, si Jesus. Amen? Kung tayo lang, example, si pastor lang. Kung ako lang bilang pastor at hindi ako makikinig sa boses ng pastor natin, si Jesus, pwede ako maligaw. Are you listening? Pwede ako maligaw sa pamamahala sa simbahan. Pwede ako maligaw sa pamamahala ko sa pamilya ko. Naunawaan niyo po ba? Pero kapag mayroong pastor na nag-guide, na nangungusap sa'yo, na nagtuturo sa'yo, susunod ka lang, hindi ka maliligaw. Saan ka dadalhin? Sa destiny, sa green pasture. Kung saan may tubig, kung saan may pagpapala. Kaya yung mga tao po na walang tumatayong accountable sa kanila, kawawa sila. Kabagabag. Bakit? Ano pwede mangyari sa kanila? Ang buhay nila pwedeng pagnakawan ng dyablo. Pwedeng sirain ng dyablo. Hanggang dumating yung time mapahamak sila. Amen? Na nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya pag may mga taong pinadala ng Diyos sa'yo, pahalagahan natin sila. I-appreciate natin sila. Amen? From time to time, pasalamatan natin sila. Are you listening? At ang mga totoo pong padala ng Diyos, hindi sila hesitant na i-correct tayo bagamat masasaktan tayo. Hindi sila after sa tinatawag na baka masaktan, baka ma-open. After sila sa security ng buhay mo pagdating ng panahon. Are you listening? Kasi yung mga tao, lalo na nowadays, after sila baka ma-open. Baka umalis sa church. Yun agad ang iniisip. Di ba? Hindi nila iniisip. Pag hindi ko to pinagsabihan, baka mapahamak to pagdating ng time. Pag hindi ko to kinure, baka ako pang managot sa Panginoon. Are you listening? Kaya kapag may relasyon ka sa isang tao, natural lang na ikaw ay pagsabihan. Amen? Tingnan natin 2 Timothy. Para maunawaan po natin yung importansya po na mayroong mga tao sa paligid natin na accountable. At ito po yung kanilang ministry sa buhay natin. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan, patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga guro walang itinuturo, kundi mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ano po ang ministry o role ng tinatawag na mga bantay? Yung tinatawag na watchman na sinasabi ng Ezekiel. Ano ang kanilang ministry sa atin? 3 bagay. Yung mga accountable na mga tao sa buhay natin,
ito po yung makikita natin sa kanila. Tatlong bagay. Una, pagsasabihan kanila. Bakit kanila pagsasabihan? Bakit nila tayo pagsasabihan? Sagot po. Para biblical, para maunawa natin mabuti. Si Pedro, dumating yung time, nangaral siya sa tinatawag ng mga Hudyo. Maganda yung pakikitungo ni Pedro. Ngayon, may mga dumating na mga hindi. Nakita ni Pablo yung ugali ni Pedro na parang hindi maganda. Kasi nung kasama niya pa yung tinatawag na mga Hudyo, maganda yung pakikitungo niya. Pero nung dumating yung mga hintil, biglang nag-back off itong tinatawag na si Pedro. Naanohan niyo po? Sabi ni Pablo kay Pedro, Pedro, hindi maganda ang ugaling pinapakita mo. It means, pinagsabihan niya si Pedro. Amen? Na dapat, kung anong pakikitungo mo sa mga Hudyo o sa mga hintil, dapat ganun din ang pakikitungo mo sa kanila para mas madali mo silang may kaya. Anong pag-uugali meron si Pedro dito? Pagkukunwari. Okay? Hindi totoo. Nagpapanggap. Amen? Kaya yung mga accountable na mga tao sa buhay natin, ang unang nila talagang role, tayo po ay pagsasabihan. Hindi sila after kung masasaktan tayo, after sila sa security mo pagdating ng time. Amen? Kaya nga sabi po ng Proverbs, discipline your child when they are young. Habang bata pa lang yan, dapat dinidisiplina na. Tama po ba? Para pagdating ng pagtanda nila, yung disiplina at pagtuturo na pinasa mo sa kanila, na ituro mo sa kanila, dadalahin nila hanggang kanilang pagtanda. Na naiintindihan po ba natin? Kaya yung mga tao na may relasyon sa atin, na nauunawaan nila na mahalaga tayo sa Diyos, na may plano ang Diyos sa buhay natin, na merong magandang inilaan ng Diyos sa buhay natin, ang role po ng mga watchman, pagsasabihan tayo. Pagsasabihan tayo dahil padala sila ng Diyos sa atin. Dahil ayaw ng Diyos na masira at hindi mangyari yung magandang plano niya sa buhay natin. Naniniwala ba kayo na may magandang plano ang Diyos sa buhay natin? Ang sabi ng 1 Corinthians, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga ang mga bagay na inihanda ng Diyos. It means, may mga inihanda ang Diyos. Magaganda ang inihanda ng Diyos, mabubuti ang mga inihanda ng Diyos. Subalit, kailangan natin magpatuloy bago natin matanggap ang mga inihanda ng Diyos. Ang tawag doon, obedient. Kailangan natin piliin na maging masunurin sa Panginoon, maging masunurin sa Kanyang mga salita, upang yung mga inihanda ng Diyos na mabubuting bagay, na mga dakilang bagay, maranasan natin. Maliban po sa buhay na walang hanggan. Amen? Alam natin may buhay na walang hanggan naghihintay sa atin. Ang exhortation ni Brother Mark kanina, tumatawag kay Kristo maliligtas. Tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Isa na doon yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Pero dito pa lang sa lupa, may pangako na ang Panginoon. Ano sabi niya sa John chapter 10? Isang buhay na ganap at kaya yung mga bagay niya inihanda ng Diyos, mga dakilang bagay niya inihanda ng Diyos, mabubuting bagay na inihanda ng Diyos, hindi natin matatanggap at mararanasan yung kung hindi tayo magpapatuloy. Natural na may pagsubok, natural na may mga problema, pero mas malaki ang Diyos sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Lagi niyo po tatandaan niyo. Kasi nungalingan yung sinasabi ng Diyos, wala nang solusyon yung problema natin. Hindi totoo yun. Kasi nungalingan ng diablo. Kahit gaano kadilim ang pagsubok, problema na pinagdadaanan mo, kahit gaano katinding kawalan na pinagdadaanan mo, matatapos yan. Amen? Matatapos yan. At ang lagi nating tignan, kaya akong tulungan at sakluluhan ang Panginoon dito. Amen? Ano po yung unang ginagawa po ng mga accountable na tao sa atin? Bakit nila tayo pinagsasabihan? Bakit nila tayo nilalapitan, kinakausap, kapatid, mali yan, hindi tama yan? Number 1, padala sila ng Diyos. Amen? Number 2, mahal nila tayo. Kaya yung mga tao po na pinagsasabihan tayo, totoong padala ng Diyos yun. Pero kapag hindi ka pinagsasabihan, mali na yung ginagawa mo, wala pang ginagawa, yung mga tao sa paligid mo, maaaring pastor, maaaring magulang, maaaring kaibigan, tapos nakikiayon lang sa kalokohan, hindi pa dala ng Diyos yun. Hindi pa dala ng Diyos yun. Hello?
Lalo na po tayo mga magulang. Taas na po mga kamay ng mga magulang. Okay, baba na. Hindi bali ng magtampo at magalit ang anak ninyo pag pinagsabihan ninyo. Ang mahalaga na sabi nyo ang totoo kung ano ang tama. Napagsabihan ninyo. Bakit? Para sa bandang huli, wala kang pananagutan sa Diyos at wala kang pananagutan sa Kanya. It means, malinis ang kamay mo. Amen? Labas ka na. Kung anong pinili nilang desisyon, kung anong tinatahak nilang buhay, pinagsabihan mo na. Ano siya sabi ng mga matatanda? Yan ang habang sinabi ko. Kapag hindi nakinig, bakit na kayo tumingin? Amen? Kahit magtampo, kahit magalit, kaya mo siya mamula sa galit. Okay lang yun. Lilipas din yan eh. Ang mahalaga na ipakita mo na ikaw ay accountable sa mga mahal mo sa buhay. Sa anak mo, alala ko yung misis ko. Siya ang unang-unang accountable sa buhay ko. Pag alam niya may mali, sinasabi niya talaga sa akin. Eh, syempre, pag ang lalaki pinagsasabihan, ang lalaki, umamin kayo, mapapride tayo. Tama ba? Kahit na alam natin talagang mali tayo, minsan, ikakabig pa natin. Hindi, pero mali talaga. Pero pag pinagsasabihan tayo, magpakumbaba, magpaturo. Bakit? Hindi lahat ng mga mali natin nakikita natin. Sabi ko nga sa katabi, hindi lahat ng mali natin nakikita natin. Tama? Minsan nakikita ng asawa mo. Minsan nakikita ng pastor. Minsan nakikita ng mga kapatiran. Kaya napakalaga pag pinagsabihan tayo, yung teachable heart. Amen? Huwag tayong mag-retaliate. Bakit mo pinapakialam mo na ng buhay ko? Pinagsasabihan ka dahil pag hindi ka tumigil dyan, pwede kang mapahama. Pwede pag nakawan ng diablo yung buhay mo, nakawin yung pananampalataya mo, nakawin yung paglilingkod mo sa Panginoon, nakawin yung panahon mo sa Panginoon, kaya ka pinagsasabihan. Kasi ito po ang katotohan mga kapatid. Napakahalaga ng pananampalataya meron ka. At ang diablo gusto niyang patayin yan. Dahil pag namatay yung pananampalataya mo, hindi ka nakapagpatuloy sa pananampalataya, sanantong ang buhay mo pagdating ng time. Kapahamakan. Tama po ba? Kaya tayo pinagsasabihan. Number 2, hindi lang tayo pinagsasabihan. Ano pa pong sabi dyan? Ayan. Tayo po ay ipangaral mo sa salita, napapanaw man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan, patatagin ang loob ng mga tao. Number 2, hindi lang tayo pinagsasabihan, tayo ay ini-encourage nila. Hinihikayat nila na mas lalong maging malapit sa Panginoon, mas lalong maglingkod sa Panginoon. Are you listening? Mas lalong tayo magkaroon ng banal na takot sa Panginoon dahil ang sabi ng salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 4, ang masama ay patuloy na magpapakasama at ang mga banal ay patuloy na magpapakabanal. Kaya kapag tayo hinihikayat na mas lalong maglingkod, magmahal sa sumunod sa Panginoon, magpahikaya tayo. Magpa-encourage tayo. Amen? Hello? Pag ini-encourage ka, kapatid, kaya mo mag-share. Talaga, pastor? Para kahit hindi mo nakikita na kaya mo, sige, kakayanin ko. Kasi may naniniwala sa'yo na kaya mo. Hello? Kasi may mga tao sa paligid natin na talagang padala ng Diyos na kailangan lang tayong i-push. Hello? Na kailangan tayong itulak na kaya mo yan. Dahil naniniwala sila, may paniniwala sila, sasamahan ka ng Panginoon, kaya mo yan, at magtatagumpay ka dyan. Kaya pag may mga taong ganyan sa paligid mo, kadala ng Diyos yun. Pero pag hinihila ka pababa, dinidiscourage ka, toxic sa paligid mo, puro negatibo ang nakikita, alam mo na kung sino nagpadala doon. Sino kaya? Alam mo na yan ang diablo. Gusto ng diablo kunin yung joy mo. Hello? Gusto ng diablo kunin yung peace natin. Kaya magpapadala ang diablo ng mga tao na negatibo sa paligid natin. Wala kang mararating. Hanggang dyan ka lang. Pag ganun yung mga tao na kapaligid sa atin, lumayo ka na. Wala ka sa magandang environment. Amen?
Pero sabi ng Bible, ilaw ka at asin. Pakita mo pa rin pagiging ilaw, asin sa mga tao na nakapaligid sa atin. Hindi lang tayo inihikayat po nila. Ano ba kung ginagawa nila? Tayo po ay pinalalakas ang ating mga loob. May mga tao ba sa paligid nyo na pinalalakas ang inyong loob? Bakit pinalalakas ang loob? Number one, ang hina yung loob mo. Na-discourage ka, pinanghinaan ka ng loob. Tama? Kasi minsan sa buhay po, talagang nakakapanghina ng kalooban. May problema, nakawalan, mapagsubok, pag hindi umaan sa gusto mo yung takbo ng buhay mo. Minsan nakakapanghina ng loob. Pero may mga watchman, mga padala ng Diyos na sinasabi, kaya mo yan kapatid, malalagpasan mo yan dahil kasama mo ang Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At may mga taong ganyan sa paligid mo, padala ng Diyos yun. Sila yung mga watchman, mga bantay. Amen? Bakit tayo pinagsasabihan? Bakit tayo inihikayat? Bakit pinalalakas ang loob natin? Merong tinatawag na dakilang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nakikita niyo po ba yung magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay? Hello? Kasi pag wala tayong nakikita, spiritually speaking, na merong magandang inihanda at plano ang Diyos sa buhay natin, pwede kang ma-discourage sa paglilingkod sa Panginoon. Pwede kang ma-discourage sa pagpapatuloy sa pananampalataya. Dapat meron kang makita. Sabi ng Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lay down in the green pasture. Dapat makita mo yung nasa green pasture ka. Na yun yung pagdadalahan sa iyo ng Panginoon. Hello? Yun yung destiny na gusto ni Lord. Bawat isa sa atin, marating natin, maranasan natin. Pag pinag-usapan ng green pasture, andun yung tinatawag na abundant life. Hello? Yung prosperous life. Na yung family natin secured dahil nasa Panginoon. Hello? Dapat makita po natin yun. Yung mga bagay na inihanda ng Panginoon. Amen po. Balik po tayo sa tinatawag na Ezekiel chapter 3. Ano sabi po ni Yahweh kay Prophet Ezekiel? Verse 17. Tao, ginawa kitang bantay ng bansang Israel. Sino po ang responsible at accountable sa bansang Israel? Una, ang Diyos. Siya ang unang accountable sa bayan Israel. Amen? Dahil hindi naman pwede magsalita ang Diyos directly sa mga tao, sa mga Israelita. Kanino siya magsasalita? Mangungusap. Gagamit siya ng lingkod niya, which is ang prophet, si Ezekiel. Amen po? Ngayon, lahat ng matatanggap at maririnig ni Propeta Ezekiel mula sa Panginoon, ang trabaho niya ay magsalita. Sunod natin ng verse. Verse 18. Ano sabi niya po dito? Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga tao masama, at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga tao niyang iyaon ay mamamatay dahil sa kanilang pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Kaya nga ano ang paksa natin? The power of accountability. Ano sabi po dito ni Yahweh? Kapag ang masasama, pinapupunta kita doon para pagsabihan sila na magsisi, tumalikod sa kasalanan, hindi ka sumunod, hindi ka nagsalita sa kanila, pananagutan mo ang kanilang buhay. Hello? Mga kapatid, ang dami na nating salitang narinig mula sa Panginoon. Tama po ba? Every Sunday nandito tayo. Ang dami na nating word. Ang dami na nating natatanggap na salita mula sa Panginoon. Ano naman ang tinatawag na mission natin ngayon? Babalaan ang mga tao, pagsabihan ng mga tao, para sila'y magsisi, tumalikod sa kasalanan upang hindi tayo managot sa Panginoon. Pero kapag hindi tayo nagsalita para sa kanila, hindi natin sila binabalaan, binigyan ng warning na sila'y mapapahamak pag nagpatuloy sila sa pagkakasala. Sabi ng Bible, pananagutan natin ang kanilang kamatayan. Hello. Isa pong magandang halimbawa dyan. Nung namatay yung mayaman at si Lazaro. Alam niyo ba natin kwento na yon? Ano sabi ng mayaman kay Amang Abraham? Amang Abraham, maaari po bang utusan niyo si Lazaro na isaw-saw yung dulo ng kanyang daliri para palamigin ang dila ko? Ano sabi ni Amang Abraham sa kanya?
may laking bangin. Ang mga nandyan sa impyerno hindi makakapunta dito sa langit. At ang nandito sa langit hindi makakapunta dyan sa impyerno. Ano sabi nung lalaki mayaman? Kung gayon po ang mga Abraham, utusan nyo na lang si Lazaro na pumunta sa bahay ng aking mga kapatid. Dahil may 5 pa akong kapatid, babalaan sila para hindi sila humantong sa lugar ng pagdurusa ngayon na nararanasan ko. Payag ba tayo? Darating pa tayo sa point na yun. Alam natin, langit ang ating pupuntahan. Sino naniniwala pag tayo namatay, langit tayo pupunta? Tandaan niyo po, ang assurance sa langit tayo pupunta because of the Holy Spirit. Binigyan tayo ng mark tanda. Hindi Mark Angelo. Mark, palatandaan. Na lahat ang tumanggap kay Kristo, may selyo, may Espiritu ng Diyos. At yun ang palatandaan na pupunta tayo ng langit. Amen? Ang sabi ng lalaki mayaman, ang mga Abraham po, maaari po, pumunta si Lazaro doon. Ano sabi ni Amang Abraham sa kanya? Nasa kanila ang salita ng Diyos. Ano sabi ng lalaki mayaman? Hindi po sapat yun. Bakit hindi sapat? May mga mayaman nakikinig ng salita pero hindi pinaniniwalaan. Hindi pinapamuhay. Amen? Ay, naiintindihan po ba natin? Kaya ano sabi ng lalaki? Hindi po sapat yung salita ng Diyos. Sa totoo lang, ang salita ng Diyos, sapat na to. Depende lang sa taong tumatanggap. Kasi yung mga kapatid ng lalaking mayaman, nakikinig din ng Word of God. Nagbabible study. Pero hindi nila pinaniniwalaan, hindi nila pinapamuhay. Kaya alam ng lalaking mayaman na nasa impyerno, pag hindi sila binabalaan, impyerno pupunta ang kanyang mga kapatid. That is also our accountability. Na yung mga mahal natin sa buhay, pag hindi natin sila binabalaan na may impyerno, na may kapahamakan, na kailangan nila magsisi, tumalikod sa kasalanan, pagdating ng time, impyerno ang punta nila. Kaya ano po ang mission po natin ngayon? Maging watchman. Ang assignment po natin ay magsalita pagsabi ng tao. Ang ganda nung kinanta kanila ni Mark. Sa Bible study, minsan may hassle. Totoo yun. Pero kailangan maging intentional para babalaan pagsabihan ng tao. Amen? Kaya ano sabi po dito ni Yahweh? Kapag hindi mo sila pinagsabihan, ano sabi po dito? Pananagutan mo sa akin ang kanilang buhay. Bakit pananagutan ni Ezekiel sa Diyos ang buhay ng mga Israelita? Dahil mahalaga sa Diyos ang mga tao. Ni isang tao mahalaga sa Diyos. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 3, hindi nais ng Diyos, ni isang tao may mapahamak. Bakit? Lahat ng tao na nilikha ng Diyos, mahal ng Diyos. Amen? Kaya sabi ni Yahweh kay Prophet Ezekiel, kapag hindi mo sila pinagsabihan, hindi ka pumunta, hindi ka humayo, ano mangyayari sa kanila? Yung buhay ng isang tao na namatay, na alam mo yung katotohanan na sinabi ko, hindi mo sa kanila sinabi. Ang sabi ni Lord, mananagot ka sa akin. Hello? Pero kapag pinagsabihan mo, binabalaan mo, binigyan mo ng warning, sabi ni Lord, cleared ka na sa akin. Okay tayo. Amen? Pastor, paano po kung hindi ko po binabalaan ng tao? Ano po pwedeng mangyari po sa akin? Palagay niyo po. Ano pwedeng mangyari pag hindi natin binabalaan ng tao? Number 1, ang tao ay pwedeng mapahamak. Pag hindi naman natin binabalaan ang tinatawag ng mga tao, hindi nalulugod ang Diyos sa buhay natin. It means hindi tayo mabuting katiwala sa mga salita ng Diyos na pinapadaloy niya sa ating mga buhay. Amen? Kaya kailangan pagsabihan ang tao. Amen? Hello, nandiyan po ba kayo? Ang Diyos po ay hindi nagtotolerate po ng kasalanan. Hindi siya nagtotolerate. At dapat tayo din, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, hindi natin dapat tinotolerate ang kasalanan. Amen? Amen. Amen po ba? Next verse. Ano sabi po sa verse 19? Subalit kapag binigyan mo sila ng babala, ayan, at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamahan,
Mamamatay nga sila dahil sa kanilang ngunit hindi mo pananagutan. Nakita niyo po yung contrast po niya? Kapag pinagsabihan mo yung mga kasalanan, pero hindi sila nakinig, hindi sila sumunod, okay, hindi mo na sila pananagutan. Pero kapag hindi mo sila pinagsabihan, mananagot ka sa akin. Amen? Kaya yung accountability mahalaga. Ano po ang blessing sa accountability? Tayo ay ginagamit ng Diyos na instrumento upang ang bawat tao makalapit sa Diyos. Upang ang bawat tao makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya ng pagka-disenyo ng Diyos sa atin, tayo ay maging pagpapala sa mga tao na nakapaligid sa ating buhay. Amen? Na kapatid, babalaan mo ang pamilya mo. Babalaan mo yung mga kaibigan mo. Babalaan mo yung mga kaibigan mo. Ang dami dapat natin pagsabihan na may kapahamakan. May kaligtasan. Amen? Pag hindi po natin sila pinagsabihan, pananagutan natin sa Diyos ang kanilang buhay. Ulitin ko po, yung mga tao po na pinagsasabihan natin o pinagsasabihan tayo, may relasyon sa atin. May relasyon ka ba sa pamilya mo? Mahal mo ba sila? Pagsabihan natin sila. Amen? Bakit, Pastor? Dahil ang bawat tao, ni isang tao, may dakilang plano ang Diyos sa buhay nila. Kung sa katabi mo, may plano ang Diyos sa mga tao din na gumagawa ng kasalanan, may plano ang Diyos sa buhay nila. Amen? Anong pinakang plano ng Diyos sa buhay natin? Number 1, maranasan mo lahat ng mga pangako ng Diyos. Amen? God is a God of promises. At lahat ng mga pangako ng Diyos, may tamang panahon siya kung kailan niya tututuparin. Amen? Kaya lahat ng mga pangako at plano ng Diyos, nais ng Diyos iparanas sa kanyang mga anak. Yun yung kanyang plano sa mga anak niya, sa buhay po ng mga Israelita, maging sa buhay po natin na mga naririto po ngayon. Amen? At yun ang gusto ng Diyos mangyari. Maranasan ng mga tao yung plano ng Diyos. Yung mga pangako ng Diyos. And number 2, makapiling ng Diyos ang lahat ng tao sa kanyang kaharian doon sa kalangitan. Kahapon po, galing ako ng Baguio. Maulan. Pero bawat, siguro mga 10 metro, may mga nag-street evangelism. 10 metro, mga 3 siguro sila, may mga trompa silang hawak. At sobra ako na-encourage, bata pa. Nag-share, bata. May hawak ng trompa, nagsasalita. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Bata yun. Ano ginagawa ng bata? Watchman. Binababalaan ang mga tao na may kapahamakan at may buhay na walang hanggan. Amen? Kaya para wala tayong pananagutan sa Diyos, pagsabihan mo na dapat pagsabihan. Amen? Sabihin mo na, kapatid mo, kaibigan mo, kaklase mo, katrabaho mo, pagsabihan mo na sila. Ang nakakalungkot niya pag di mo sila pinagsabihan, sabi ni Lord, sisingilin ko lahat ng mga di mo pinagsabihan. Imbis na gantimpalang tatanggapin natin kay Lord, nako, hindi gantimpalang matatanggap natin. Next verse po, verse 20. Ito naman po yung nakakalungkot. Matuwid na, nagpakasama pa. Pwede pala mangyari to. Anak na ng Diyos, naging anak pa ng demonyo. Pwede ba mangyari yan? Pwede. Sino maganda example niyan? Si Judas. Di ba? Anak siya ng Diyos, ni Jesus Christ. Pero, piniling maging anak ng Diablo. Bakit? Naging maibigin sa salapi. Kaya yung pag-ibig sa salapi ang naging ugat para itatwa niya si Kristo at itapon niya ang kanyang pananampalataya. Talikuran niya ang kanyang pananampalataya. Ano sabi po dito sa verse 20? Kapag nagpakasama naman ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Tandaan niyo po kapag matuwid tayo, anak ng Diyos, pinili natin magpakasama, pinili natin gumawa ng ano-anong kasamaan. Ano sabi ng Panginoon? Anong kakantuhan natin? Panganib. Mapapahamak tayo. Ngayon sa buhay natin, hindi naman agad-agad tayo mapupunta ng impyerno. Pero yung buhay natin dito sa mundo, magiging miserable.
Di ba tayo nagtataka bakit ang buhay natin minsan parang ang gulo-gulo? Parang wala nang kapayapaan. Wala nang kasaganahan. Baka tayo ay naging matuwid at nagpakasama. Amen? Kaya yung mga matutuwid na anak ng Diyos, dapat magpatuloy na mamuhay ng may katuwiran upang hindi panganib ang ating kakahantungan, kundi kasaganahan, mga pagpapala, mga pangako ng Panginoon. Tuloy natin, mawawala ng kabuluhan ang kabutihan niyang ginawa noon at mamamatay na siya dahil sa kanyang kasalanan. Sabihin mo nga sa katabi mo, matuwid ka ngayon, ipagpatuloy mo yan. Kailan tayo naging righteous? Simula nang sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus, tayo ay naging righteous sa harapan ng Diyos. Tandaan niyo, hindi natin kaya maging matuwid sa harapan ng Diyos kung tayo lang. Ang kailangan natin sumampalataya kay Kristo para tayo ay maging righteous sa harapan at sa mata ng Panginoon. Amen? Pero pagkatapos natin maging matuwid, pagkatapos natin sumampalataya kay Kristo, at nagpatuloy tayo, bumalik tayo sa pagkakasala, bumalik tayo sa paggawa ng kalikuan, mapapahamak po tayo. At ito pa po nakakalungkot yung consequence pag tumalikod tayo at nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Lahat ng ginawa mo nung simula na magagandang bagay, paglilingkod, pagsasakripisyo, anong po yung sabi? Mawawala ng kabuluhan. Nakakalungkot, di po ba? Example, ako pastor, naglingkod ako ngayon sa Panginoon. Ilang taon na ako naglilingkod, tapos magpatuloy ako sa paggawa ng kalokohan kasama. Yung ginawa ko nung simula, mawawala lang sa wala, mapupunta lang sa wala. Amen? Ano dapat piliin ng tao? Patuloy na mamuhay ng may katuwiran. Sabi ng 1 Peter, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Paano ba mamuhay sa kabanalan? Ang pamumuhay sa kabanalan ay pagsunod sa salita ng Diyos. Pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Amen? Kung anong sinabi ng Diyos, yun lang pagsisikapon mong gagawin sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng Kanyang Espiritu. Amen po ba? Kaya kung ayaw natin mawala ng kabuluhan, yung mga ginawa natin nung simula, pagpatuloy mo yung paggawa ng mabuti. Pagpatuloy mo yung pamumuhay sa katuwiran. Amen? Next, kapag hindi mo siya binigyan ng babala, sino po ito yung matutuwid na nagpakasama? Pag hindi daw natin sila binigyan ng, ano daw po? Babala. Ano mangyari sa atin? Pananagutan mo sa akin ang kanila? Okay, sa isang salita, ito pong verse 20 na yan, mga backslider yan. Dati na silang Kristiyano, tumalikod. Bakit? Marahil nasilaw sa mundo. Marahil may mga pandarayang diablo na nadaya sila. Marahil may mga problema, pagsubok na naging dahilan. Kaya yun na naging dahilan, tumalikod sila sa panampalataya at nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Tandaan niyo po, ang pamumuhay sa kasalanan, hindi lang yung gagawa ka ng kasalanan. Okay? Ang hindi mo sundin ang salita ng Diyos, kasalanan. Ang hindi pagdalo sa gawain, kasalanan. Hello? Dapat maunawaan natin kasi yung kasalanan eh. Ang kasalanan ay yung mga ginagawa natin na kontra sa salita ng Diyos. Amen? Yung taliwas dito na nakasulat. Kaya ito pong mga backslider na to, na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, nakaranas ng pag-ibig ng ano dapat gawin sa kanila? Babalaan, pagsabihan. Pastor, buhay na nila yun. Pagkatapos natin silang pagsabihan, hindi nakinig, wala na tayong pananagutan. Bakit? Ang tao nilikha ng Diyos na may free will. May kalayaan kahit tulad kagabi, ang dami kong mga chinan. True siya. Kapatid, bukas magsimba ka. Sister, simba ka bukas. Anong sagot? Opo, sisimba po kami. Pero pag ang tao nag-opo, huwag ka basta-basta magtitiwala. Bakit? May kasabihan sa mundo, ikaw na nga pinangakuan. Gusto mo pa, toto pa rin. Ang dami po. Every Saturday night, nagre-remind ako sa mga kapatid. Kahit hindi taga dito, sinachat ko talaga sila. Church po tayo. Bakit? Naunawaan ko, napakahalaga ng araw ng pamahin. Kaya ang gusto natin i-prosper ni Lord ang buong linggo, honor the Sabbath.
Kung gusto natin yung kapayapaan buong linggo, honor the Sabbath. Kung gusto natin merong divine protection ng buong linggo, honor the Sabbath. Amen? Lalong-lalo na po pag nagpe-pray po ng benediction, last part, prayer ng pastor. Amen, yung blessing. Maraming mga pastor, maraming mga miyembro, wala pa sa prayer ng benediction, nagbabasbas, umuwi na, hindi tinatapos ang simba. Mali. Yun ang dapat hindi ma-miss. Of course, ang worship, ang word of God, at ang blessing, ang benediction. Amen? Sa Katoliko, basbas. Hello? I pray sa buhay po natin. Yung mga backslider, nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, huwag natin silang hindi pagsabihan natin. Ano ba kung sabi? Verse 21. Hallelujah. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala ka ng pananagutan. Ano po ang gustong ituro po ng Panginoon po dito? Yung mga masasama, dapat pagsabihan. Yung mga righteous na tumalikod sa kasalanan, dapat pagsabihan. Amen? Bakit, Pastor? Mahal ng Diyos ang mga masasama. Mahal ng Diyos ang mga righteous. Sa Kanya yun. Pagmamayari niya yun. Kaya ayaw niya na patuloy silang nakawan ng dyablo. Amen? Papayag po ba kayo? Sa ating mga buhay, patuloy na magtagumpay ang plano ng dyablo sa buhay natin. I pray, yung plano ng Diyos ang mapangyari sa buhay natin. Bakit? Ang nais ng Diyos, yung destiny na inihanda niya sa atin, maranasan natin lahat. Saan ba lahat ang punta natin? Sabi ng Panginoon, hindi kayo taga-lupa, kayo ay pansamantala lang ang buhay sa mundo. Di mo alam kung hanggang kailan tayo dito. Amen? Sabi ng tinatawag na Filipos, si Kristo ay nananabihintay sa atin doon sa kalangitan. Nananabig siya. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, para makapiling natin siya sa karya ng langit, simulan na natin gawin yung mission natin. Ano yung mission? Maging watchman. Maging bantan. Babalaan ng tao. Dito pa ako magtatapos. Sa Old Testament po, merong tinatawag na muog. Sabihin natin, ang Israelita po, napapalibutan siya ng tinatawag na wall o tinatawag na pader. Okay? Bawat pader, meron diyang nakatayo na mga watchman. Okay? Kung sa panahon natin ngayon, security guard. Bakit kailangan may watchman sa taas? Kasi pag nasa taas ka, kita mo lahat kung sinong papasok at lalabas ng bansa ninyo. Amen? Ngayon, pag nakita nila, mayroong tinatawag na kalabang paparating, ano gagawin nila? Iihipan nila ang kanilang trompeta. Okay? Pag ihip nila ng trompeta, alam na ng mga sundalo, may kalaban. Paano po ang mga watchman? Nakita na nila may kalaban. Hindi pa inihipan ng trompeta. Anong pwede mangyari sa bayan ng Israel? Lahat sila masakop ang kaaway. Pag nakawang sila, patayin sila ng kanilang mga kaaway. Kaya ganun kahalaga yung watchman. Ganun kahalaga yung mga tao na accountable sa buhay nila. Amen po. Mga kapatid, ikaw ang watchman ngayon. Amen? Ikaw ang maging bantay. Kung sino ang dapat pagsabihin, babalaan. Upang yung mga tao makalapit sa Panginoon. Makapagsisi, makagawa nilang tumalikod sa kasalanan. Amen po. At marating nila yung destiny, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan na pinangako ng Panginoon. Ang tanong, bago po ako manalangin, tayo lang ba ang nagnanais pumasok sa karya ng langit? Tayo lang ba ang nagnanais makatanggap ng mga pangako ng Panginoon? Ako ayoko. Bilang pastor, ayoko. Kaya sa tulong ng Panginoon, pinagsisikapan na patuloy na humayo, patuloy na mag-Bible study. Hello.
Kaya ang ultimo kasal, nagpapatanggap. Amen? Dapat sa kasal, talaga yung dalawa lang yung doon sentro ng message. Pero bakit kailangan patanggapin ko yung mga tao doon? Pananabudan ko yun. Pagkakataon ngayon, para maibahagi yung word, samantalahin na. Amen? And same with us, mga kapatid. I-encourage ko po kayo. Maunawaan niyo po yung kahalagahan na tayo ay maging accountable sa mga tao sa paligid natin. Amen? Ang unang assignment, family. Pangalawang assignment, kaibigan mo. Pangatlong assignment, mga katrabaho. Hello? Babalaan. Upang hindi sila umantong sa kapahamakan. Sa halip, marating nila yung mga pangako ng Diyos na pinangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Amen? Pari ba tayo yumuko? Pari tayo na lang. Give you praise, O God. We give you glory. Ama naming Diyos na buhay, makapangyarihan.